Magandang umaga, Pilipinas, mula sa Pag-asa DWST. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Bago po sa ating ulat panahon, mga kababayan, pumanaw na po ang founding father ng modern Singapore na si Lee Kuan Yew sa edad na 71. Walang malinaw na dahilan kung ano ang ikinamatay, pero nasabing may pneumonia si Yew habang nananatili sa ospital. Kilala si Yew bilang Singapore's George Washington. Siya rin po may pinakamahabang serbisyo bilang Prime Minister from 1959 to 1990. Sa kanyang panunungkulan, isinabuhay niya po ang katagang "The task of the leaders must be to provide or create for them a strong framework within which they can learn, work hard, be productive, and be rewarded accordingly. And this is not easy to achieve." At balik po tayo sa ating ulat panahon. Kaninang alas 4 ng umaga ay huli pong namataan ito nga binabantayan natin na low pressure area. Sa layo po yung 260 kilometers, kanluran po yan ng Calapan City, Oriental, Mindoro. Posible na pong mag-dissipate o malusaw ang LPA sa mga susunod na oras. Ayon po yan kay Pag-asa weather forecaster Alvin Pura. Samantala, sa lagay naman po ng ating panahon, ang buong Luzon area, makakaranas po tayo ng maulap na kalangitan at paghandaan po natin ang light to moderate rain showers and isolated thunderstorms. Dito naman po sa Visayas kasama ang Mindanao, makakaranas naman kayo ng good weather condition, liban na lamang sa mga posibilidad ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulong. Magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ang isang paalala. Of all the people, the news that you read comes alive in each page. We are committed to make your lives better. We're going strong because of you. Cebu Daily News. Cebu Daily News. Cebu Daily News. We tell it as it is. Mga kababayan, 5 araw na lamang po gaganapin na ang Earth Hour. Inaanyayahan pong lahat na makiisa sa malawakang pag-off o yung pagpatay ng inyong ilaw for 1 hour. Use your power to change climate change, ang tema para ngayong taong 2015. Sa pangunguna po ng WWF Global Environmental Movement, nagsimula ang idea ng Earth Hour. Taong 2014 nang magpakita na rin po ng interes dito ang mga business firms, ganoon din po ng iba't ibang organisasyon sa 162 bansa. Layunin ng Earth Hour na magkaroon ng malaking impact ang sambayanan sa pagbibigay proteksyon sa ating mundo. At mga kababayan, narito naman po yung mga pwede nating gawin during Earth Hour o yung tinatawag po natin na 9 fun things to do during Earth Hour. Una po dyan, have a candlelight dinner using menus from celebrity chefs. So pwede po ito para sa mga couples o kaya naman sa mga family. Next po natin dyan ay pub quiz and board games with friends by candlelight. So mas masaya po ito dahil nga patay ang mga ilaw at ang tanging ilaw lamang natin ay nagmumula po sa kandila. So masaya po itong laro kasama ang ating mga kaibigan. At take a wildlife walk or go stargazing. And since patay naman po ang ating ilaw at madilim ang kapaligiran, pwede po tayong mag-stargaze. At syempre po kasama rin dito ang sa 9 fun things to do natin during Earth Hour ay go for a nighttime city walk. Lalo na po kung nakatira kayo sa mga condo unit. O kaya naman, pwede rin po ang nighttime bike ride. Kasama rin po sa ating 9 fun things to do ang try candlelight yoga exercise. So mas nakaka-relax po ito lalo pat kandila lamang ang nagsisilbing ilaw natin habang tayo ay nag-exercise. Siyempre pwede rin po tayong magkaroon ng jam session at home gamit po yung mga instrumento na hindi na kailangan ng electricity. Pwede rin naman po tayong magbasa ng mga bedtime stories at pwede po natin gamitin dito yung mga widget natin sa ating yung widget website sa ating pong mga iPad o kaya naman sa ating mga cellphones. Kaya naman on March 28, 8:30 ng gabi, sabay-sabay po tayong magpatay ng ating mga ilaw. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DWST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po inyong nakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang umaga sa inyong lahat.